Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Daryl Darby. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4226. Gusto mo na ba talagang mamatay? Hindi na napigilan pa ni Skyler ang kaniiyang galit nang makita niyang papalapit ang atake ni Kendall. Dito na niya sinubukang umatake pero hindi na niya ito nagawa sa tamang oras dahil hawak-hawak pa rin niya hanggang ngayon ang batok ng batang babae na kanyang hinabol. Agad na tumama ang atake ni Kendall sa katawan ni Skyler at sa loob ng isang mababang ingay ay agad na naple-iyod ang katawan nito habang napapa-atras ng ilang hakbang. Kasabay nito ang pagtalsak ng batang babae bago tumama sa isang poste. Agad itong nalagutan ng hininga ng dahil sa tindi ng impact na tumama sa manti nitong katawan. Hinding-hindi magagawa ni Kendall na saktan ni Skyler kung nangyari lang ito noon, pero nagawa na niya ngayong pagsamahin ang lakas mula sa sinaunang nakal-alasong alupihan at ang sarili niyang internal energy kaya agad siyang lumakas ng husto. Nalason din si Skyler kaya agad na kumalat ang enerhiya mula sa fin soul nito na nagresulta sa panghihina ng kanyang katawan. Ito na ang naging perpektong oportunidad ni Kendall para atakihin siya. Ikaw, nagpakahirap na tumayo si Skyler habang bumabagsak ang kanyang mukha at sumisigaw kay Kendall ng, "Ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako, Kendall ah." Dito na malademonyong ngumiti si Kendall habang sinasabi na, "Sect Master, ito pa rin ang huling bagay na maaari kong gawin sa inyo pero nangako kayo sa akin na papatayin ninyo si Daryl Darby para sa akin at hindi pa ito nangyayari pagkatapos ng kalahating taon ang pagsunod ko sa inyo. At ngayong sapat na ang aking lakas para pabagsakin ang pamilya Carter, nagawa mo pa rin akong pigilan dito. Hindi ito patas para sa akin." Hindi na naitago pa ni Skyler ang kanyang galit. Wala na siyang gustong gawin kundi agad na patayin si Kendall pero naging imposible pa rin ito dahil sa pagkalat ng enerhiya mula sa kanyang fin soul. At nang makita niya ang mukha ni Skyler, agad na napangiti si Kendall. Mukhang natuwa ito sa kanyang sarili habang sinasabi na, "Huwag na kayong magaksaya pa ng enerhiya, Sect Master. Hinding-hindi na kayo makakahanap pa ng lunas sa lasong iyan." Mas tumindi pa ang galit at pagkagulat ni Skyler sa kanyang narinig. Si Kendall ang lumason sa kanya. Anong klase ng lason ito? Masyado itong malakas na umabot sa puntong hindi niya ito napansin hanggang sa tuluyan na itong kumalat sa kanyang katawan. Dito na nagsimulang maglakad si Kendall papunta sa kanya. Ngumiti ito na parang isang magandang ahas habang nilalabas ang isang bote na gawa sa clay bago tumingin kay Skyler at sabihin, "Sasabihin ko na sa iyo ang totoo ngayong nakarating na tayo sa puntong ito, Sect Master. Nagawa kitang lasunin gamit ang espesyal na 5 Poison Soul Sokang Pill na pinakaiingat-ingatan ng 5 Poison Sect. Gawa ang pill na ito sa 81 uri ng iba't ibang insekto kaya walang kahit na sino sa labas ng 5 Poison Sect ang nakakaalam ng lunas para rito. Alam kong hindi magbibigay ng banta ang lasong ito sa iyong buhay. Pero nasa gitna ka ngayon ng iyong pagsasanay sa Devil Nightmare, hindi ba? Iniisip ko tuloy kung ano ang magiging consequence sa iyong fin soul ng pagkalat ng iyong enerhiya habang nasa gitna ng iyong pagsasanay. Masyado kaya itong matindi para sa iyo?" Nagalit ng husto si Skyler sa kanyang mga narinig. Dito na siya sumigaw ng malakas kay Kendall habang hinihiling na mabalatan niya ito ng buhay hanggang sa maging kalansay na lang ito. Siya ang kinikilalang young master ng pamilya Blanc na mag-isang nagligtas kay Archfiend Antigone sa Ghost World. Hindi niya inaasahang babagsak siya sa mga kamay ni Kendall ngayong nakilala siya sa tindi ng apat na kanyang lakas at sa kahanga-hanga niyang talino. Mas naging mahirap para sa kanyang tanggapin ito dahil pinagkatiwalaan niya si Kendall. Isa itong matinding kahihiyan para sa kanya. Sect Master. Agad na natuwa ang dibdib ni Kendall nang magpakita ng iba't ibang uri ng galit ang mukha ni Skyler. Iniisip mo siguro ngayon kung paano kita nagawang lasunin, Sect Master. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Dito na tumuro si Kendall sa 10 bangkay ng mga bata bago malademonyong magliwanag ang kaniiyang mga mata. Pinainom ko sila ng 5 Poison Soul Sokang Pill bago ko sila dalhin dito. Sa pamamagitan nito ay hindi mo malalamang malalason kita sa sandaling i-absorb mo ang espiritu ng mga ito. Ano sa tingin mo? Hindi mo ito inaasahan, hindi ba? Dito na naging abo ang mukha ni Skyler. Hindi ko nga ito inaasahan. Masyadong naging maganda ang iyong plano.
Pero naisip mo rin ba na hindi mo ako mapapatay kahit nagamulo ng ganito ang aking Fiend Soul dahil isa akong Fiend? Nagalit ng husto rito si Skyler. Sinubukan niyang magsabi ng ilan pang mga salita bago manginig ang buo niyang katawan habang namumutla ng husto ang kanyang mukha. Nawalan na ng kontrol si Skyler sa kanyang katawan dahil masyado nang gamulo ang enerhiya sa kanyang Fiend Soul at nang dahil sa tindi ng galit na kanyang naramdaman. At nang marealize niya kung ano ang nangyayari, agad na napaisip dito si Kendall bago sabihin. Hindi ka nga nagkakamali, hindi kita mapapatay dahil isa kang Fiend pero paano na lang kung i-absorb ko ang enerhiya ang iyong Fiend na kaluluwa. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ng galit na si Skyler sa kanyang narinig. Walang duda na hindi nga siya mapapatay ni Kendall. Pero magagawa pa rin itong i-absorb ang enerhiya ng kanyang Fiend na kaluluwa. Kabanata 4227. Papatayin kita. Arg! Habang nasa gitna ng kanyang galit, agad na naglabas si Skyler ng isang wala sa sariling sigaw. Mabilis itong sumugod para patayin si Kendall pero hindi pa rin niya makontrol hanggang sa mga sandaling iyon ang enerhiya ng Fiend niyang kaluluwa. Yumanig ang buong prayer tower sa tindi ng nakakatakot na puwersang lumabas mula sa enerhiya ng Fiend na kaluluwa ni Skyler. Pagkatapos ng ilang segundo ay hindi na kinaya pa ni Skyler ang lakas ng puwersa kaya agad siyang napaluhod bago tuluyang mawalan ng malay. Kasabay nito ang paglabas ng enerhiya ng Fiend sa kanyang katawan. Hindi naman nagdalawang isip si Kendall na umupo sa tabi ni Skyler para i-absorb ang enerhiya na lumabas sa katawan nito. Hindi pa rin isang Fiend si Kendall kaya hindi nito magagawang i-absorb ang enerhiya mula sa Fiend na kaluluwa ni Skyler. Pero nagawa pa rin niyang pagsamahin ang lakas ng sinaunang nakal-alasong alupihan sa sarili niyang internal energy. Halos 10,000 taon nang nabubuhay ang sinaunang nakal-alasong alupihan kaya itinuring na ito ng mga Fiend bilang kanilang alaga. Nagresulta ito sa malapit na relasyon sa pagitan ng mga Fiend at mga halimaw. Nang dahil dito ay magagawa na rin ni Kendall na ihalo ang enerhiya mula sa kaluluwa ng kahit na sinong Fiend sa kanyang enerhiya. Hindi siyempre alam ni Kendall ang tungkol sa kasaysayang iyon. Isa lang itong desisyon na kanyang ginawa ng Mad Alien at sinuwerte siyang gumana ito sa kanya. Walang kamalay-malay si Kendall kung gaano karaming oras ang lumipas bago niya tuluyang naabsorb ang enerhiya ng Fiend ni Skyler. Dito na mas napuno ng kasamaan ang kanyang mukha habang naglalabas ng napakalakas na aura ang kanyang katawan. Habang si Skyler naman ay wala ng malay na nakaluhod sa sahig. Parang mamamatay na sa putla ang mukha nito at mukha na mangguguho anumang oras ang kanyang katawan. Isa pa rin itong Fiend kaya magiging mahirap ang tuluyang pagpatay dito kahit na noong ma-absorb ni Kendall ang enerhiya mula sa Fiend nitong kaluluwa. Agad namang gumalaw para tumayo si Kendall nang mapansin niya ang isang bagay sa mga braso ni Skyler. Sa sobrang pagtataka ay agad niya itong kinuha para tingnan. Isa itong gintong scroll na ibibigay sana ni Skyler kay Yvette. Binuksan ito ni Kendall para tingnan kung ano ang laman nito bago siya matuwa ng husto sa kanyang nakita. Napaka-perpekto ng bagay na ito sa kanya. Nag-alala siya ng husto sa maaaring maging side effect sa kanya ng pag-absorb sa enerhiya ng Fiend na kaluluwa ni Skyler pero agad pa rin siyang nakakuha ng isang kopya ng Reverse Fiend Soul Takeover Chant na maaari niyang magamit. Sa pamamagitan nito ay hindi na niya kinakailangan pang mag-alala sa maaring maging epekto sa kanya ng Reverse Fiend Soul Takeover na maaaring gamitin in Skyler laban sa kanya. At pagkatapos ay agad siyang nakarinig ng mga tunog ng yapak mula sa labas. Halos 100 mga Royal Guards ang nagmamadaling sumugod papasok sa kwarto. Isa namang lalaki na nakasuot ng isang silver na helmet at kamanghamanghang lakas ang nanguna sa grupo. Ito ay walang iba kundi ang kapitan ng mga Royal Guard na si Orlando Price. Isang ipinagbabawal na lugar ang Prayer Tower kaya walang karapatan si Orlando at o ang kahit na sino sa mga bantay na pumasok kagaya ng kanilang ginawa ngayon. Pero agad na pinabigat ng magulong enerhiya ng Fiend na kaluluwa ni Skyler ang hangin sa paligid. Ito ang nakapagpa-realize kay Orlando na mayroong maling nangyayari kaya agad silang sumugod para tingnan kung ano ang nangyari kasama ng kanyang mga tauhan. Sa bagay, si Skyler pa rin ang pinakakagalang-galang na bisita ni Skyler kaya agad na mananagot si Orlando sa sandaling may mangyari ritong hindi maganda. Agad na nakaramdam ng matinding galit at takot si Orlando at ang kanyang mga tauhan nang makita nila ang eksena sa loob ng Prayer Tower. Dagdag,
Napansin nila ang paghandusay ng 10 mga walang malay na bata sa sahig. Bagsak ang mukha ng mga ito kaya naging malinaw para sa kanilang wala na itong mga buhay. Habang nasa kabilang dulo naman ang hindi gumagalaw at namumutlang si Skyler. Nakatayo naman sa tabi ni Skyler ang maayos at masiglang si Kendall. Agad na napapigil hininga ang lahat sa ganda ng itsura nito habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya ang kaniiyang katawan. Ano? Dito na nagising sa katotohanan si Orlando bago siya sumigaw kay Kendall as sobrang galit. Ano ang nangyayari rito, Master Jones? Ano ang nangyari sa kagalang-galang na si Master Blanc? Bilang kapitan ng mga Royal Guard, malinaw na para kay Orlando kung ano ang ginagawa ko Skyler nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi na niya masyadong pinansin pa ang bangkay ng mga batang nakahandusay sa sahig. Ang pinakainalala ni Orlando ay ang naging lagay ni Skyler. Si Skyler pa rin ang kagalang-galang na bisita ng kamahalan kaya agad siyang malalagot dito sa sandaling may mangyari rito na hindi maganda. Kabanata 4228. Okay lang ang lahat. Ngiti ni Kendall habang gamit ang mayanhing niyang boses, masyado lang marami ang mga espiritu ng batang inabosorb ng aking master kaya agad siyang nahimiti sa tindi ng puwersang mula sa mga ito. Dito na tumingin si Kendall kay Skyler bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Tiningnan ko na ito at okay pa rin naman ang lagay niya sa ngayon. Ilang araw na pahinga lang ang kanyang kakailanganin. Nawalan siya ng malay. Kumunat ang noo ni Orlando sa kanyang mga narinig. Nawalan naman ng gana si Kendall na ipaliwanag pa ito. Dito na siya naglakad paabant bago kunin ang katawan ni Skyler. Ako na ang kukuha sa kanya para mapagaling niya ang kanyang sarili. Sabihin niyo na lang ang nangyari kay kamahalan sa sandaling magtaka ito pagbalik niya. Nagpakita ng pagkaseryoso ang nauko ni Kendall habang nagsasalita, kabaliktaran nito sa inis na ipinapakita ng kanyang mga mata. Isang matalinong babae si Kendall kaya agad nitong nalaman na magiging mahirap ang pagpatay kay Skyler kung iiwan niya lang ito roon, sigurado ring kakalat ang balita ng pag-atake niya rito sa sandaling magising ito. At higit sa lahat, hindi pa rin naiintindihan ni Kendall hanggang ngayon ang karamihan sa impormasyong nakalagay sa scroll kaya mas maigi na umalis ito kasama si Skyler para matanong niya ito sa sandaling magkaroon na muli ito ng malay. Hindi mo ito maaaring gawin. Walang pag-aalinalangan namang tumanggi rito si Orlando. Mismong ang kamahalan ang nagbaba sa amin ng utos na bantayan ang kagalang-galang na si Master Blanc sa abot ng aming makakaya kaya hindi inyo po siya pupwedeng isama. Malinaw na kay Orlando ang naging intensyon ni Kendall habang tinatitigan niya ito. Masyadong kakaiba ang babaeng ito. Kaya namang magpagaling ni Skyler nang nasa palasyo ito, na siyang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Pero nagpumilit pa rin ang babaeng ito na isama si Skyler na isa ng kahinahinalang bagay para sa kanila. Dito na itinaas ni Orlando ang kanyang kamay. Pagkatapos ng kanyang pagsenyas, agad na pumaligid ang mga bantay kay Kendall. Kasabay nito ang pagpapakita ng ngiti. Sa mukha ni Orlando, alam ko na isa ka sa mga tauhan ng kagalang-galang na si Master Blanc kaya huwag mo na akong pahirapan pa. Dito na bumagsak ang magandang mukha ni Kendall sa sobrang galit. Walang kaalam-alam si Orlando sa kung ano ang kanyang pinapasok matapos niyang pigilan si Kendall sa ninanais nitong gawin. Hindi naman nagaksaya ng hininga si Kendall. Agad siyang tumingin kay Skyler bago sabihin, huwag niyong subukan ang aking pasensya. Isasama ko siya ngayon kaya umalis ka na bago pa ako tuluyang mina sa iyo. Wala na sa sarili ang babaeng ito. Agad na namula sa galit ang mukha ni Orlando habang umaapaw ang galit sa kanyang dibdib. Sino ang nagbigay sa mababang sect master ng 5 poison sect ng karapatan na umasal ng ganito sa harapan ng mga Royal Guard? Siguradong hindi magiging ganito ka-arrogant si Kendall kung nangyari lang ito noon. Pero nasa kanya na ang enerhiya ng sinaunang nakal-alasong alupihan na hinaluan pa ng enerhiya mula sa fin na kaluluwa ni Skyler, kaya wala nang makakapigil pa sa kanya ngayon. Kaya kung titingnan, hinding-hindi na siya magagawa pang pantayan ni Orlando. Maging si Lord Kenny ay wala nang kakayahang lumaban sa kanya kung makabalik man ito palasyo sa mga sandaling iyon. Master Jones, dito na nagising sa realidad ang isipan ni Orlando. Agad siyang humakbang paabant habang itinuturo ang galit niyang daliri kay Kendall. Ikaw mismo ang sumusubok sa aking pasensya. Alamin mo kung saan ka. Dapat lumugar at umalis sa lugar na ito ngayon din.
Hinding-hindi ko hahayaang isama mo paalis dito ang kagalang-galang na si Master Blanc kaya huwag mo akong pilitin. Dagdag, sigurado ako na gusto mo na nga talagang mamatay. Dito na tuluyang naubusan ng pasensya si Kendall habang nagpapakita ang nakamamatay na itsura ng kanyang mukha. Ang lakas ng loob mo. Agad namang naubos ang pasensya ni Orlando. Isang malakas na aura ang lumabas sa katawan ng sumisigaw na si Orlando habang nilalabas niya ang isang mahabang espada. Dito na siya sumugod papunta sa direksyon ni Kendall. Tumusok sa atmosphere ang mahabang espada na iyon habang pinapatigas ng nakakatakot nitong puwersa ang hangin sa paligid. Mas pinatindi pa ng ginawang pag-atake ni Orlando ang inis sa mukha ni Kendall. Hinding-hindi ako madadala sa mga paander mo pero mukha ngang gusto mo na ring mamatay. Well, huwag mo akong sisihin sa mga magagawa ko sa iyo. Hindat ni Kendall habang binabanggit ang mga salitang ito sa kanyang bibig. Mabilis itong sinundan ng malakas na pagsabog ng kanyang enerhiya ng bomb alot sa buong prayer tower gamit ang isang nakakatakot na puwersa. Agad namang napabuntong hininga ang lahat dito kabilang na si Orlando at ang iba pang mga Royal Guard. Hindi na makahinga pa ng maayos si Orlando noong mga sandaling iyon. Mas malakas na ngayon si Kendall kaysa noong huli niya itong makita ilang buwan na ang nakalilipas. Masyado nang nakakatakot ang inilakas nito ngayon. Kabanata 4229. Ang enerhiyang lumabas sa kaniyang katawan ay kapareho ng enerhiyang lumalabas sa kagalang-galang na si Master Blanc. Paano itong nangyari? Habang mas nag-iisip ay mas nabablangko ang isipan ni Orlando. Wala siyang kaalam-alam na inabsorb ni Kendall ang enerhiya sa fiend na kaluluwa ni Skylar. Ito ang dahilan kung bakit naging ganito kalakas ang enerhiya na kanyang inilabas. Dagdag. Pinabagal din ng pagkagulat na ito ni Orlando ang kanyang pagkilos. Dadalhin na kita sa impyerno. Dito na itinaas ni Kendall ang kanyang mga kamay habang umaatake sa dibdib ni Orlando. Nagmukhang magaan lang ang pag-ataking ito pero masyado pa ring naging mabilis ang mga pangyayari kaya hindi na nakapag-react pa sa tamang oras si Orlando para mailagan ang pag-ataking iyon. Tumama ang pag-ataking iyon sa dibdib ni Orlando na nakapagpatalsik dito ng 100 metro palayo kay Kendall habang sumisigaw ito ng malakas sa sakit na kanyang naramdaman. Malakas itong bumagsak malapit sa entrance ng palasyo habang sumisirit ang dugo sa kanyang bibig. Agad na namuti ang kanyang mga mata bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Hindi naman nakapagsalita sa sobrang pagkagulat ang mga bantay na kasama nito. Nakatayo lang sila ng diretso sa lupa habang hindi gumagawa ng kahit na anong ingay. Masyado na nga talagang nakakatakot si Kendall. Nagawa niyang talunin si Captain Orlando gamit ang isang pag-atake lamang. Kaya natural lang na wala ng kahit na sino sa mga ito ang gumawa ng hakbang pagkatapos ng kanilang nakita. Agad na nabalot ng katahimikan ang buong prayer tower. Malinaw nang maririnig ng kahit na sino ang pagbagsak ng isang karayom sa tindi ng katahimikang bumabalot sa lugar na iyon. Dito na muling kinuha ni Kendall si Skylar bago tumingin sa mga natitirang Royal Guard at sabihin, mayroon pa ba sa inyong may problema sa binabalak kong gawin? Magsalita na kayo ngayon dan o umalis sa daraanan ko. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero nagbigay pa rin ito ng napakatinding takot sa dibdib ng bawat isang bantay na naruroon. Ho, napangisi na lang sa kanyang sarili si Kendall nang makita niyang hindi sumasagot ang mga ito. Dito na siya lumipad palayo kasama ni Skylar. Nakahinga naman ng maluwag ang mga bantay nang makaalis ito. At pagkatapos ay agad nilang pinuntahan si Orlando para alamin ang lagay nito. Patay na ang kapitan. Wala na talaga sa sarili ang babaeng iyon. Nagawa niyang patayin ang kapitan gamit ang isang pag-atake lamang. Tingnan mo iyon. Hindi ba't iisa lang ang itsura ni Orlando sa mga batang nakahandusay ngayon sa loob ng prayer tower? Maaari kayang inabsorb nito ang enerhiya ng kagalang-galang na si Master Blanc. Malaki ang tsansa na ganito ang kanyang ginawa. Habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap, agad na napansin ng isa sa mga bantay ang tindi ng sitwasyon na kanilang kinakaharap. Dito na siya biglang sumigaw ng, "Dal iyan ninyo. Magpadala na kayo ng tauhan sa North Mona para ipaalam sa kamahalan ang nangyari. Bilis!" Samantala, sa kontinente ng North Mona, nang makalampas sila sa Hazelhen Gate at makapagpahinga, agad na nagpatuloy si Lord Kenny sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng ilang oras ay nakarating na rin sila sa isang bulubundukin na may layong 100 kilometro mula sa Royal City.
Wala nang iba pang nais si Lord Kenny kundi atakihin ang Royal City sa lalong madaling panahon. Pero sumasapit na ang dilim kaya, wala na siyang magagawa kundi utusan ang kanyang mga sundalo na magtayo ng isang kampo para makapagpahinga ngayong gabi. Habang naruroon, agad na inimbitahan ni Lord Kenny si Yvette para pag-usapan ang gagawin nilang pag-atake. Yvette, nagpakita si Lord Kenny ng isang pilit na ngiti sa direksyon ni Yvette habang nagsasalita, nagawa nating manalo. Sa nangyaring laban sa Hazel Hen Gate, kaya naniniwala akong magpapatuloy ang ating tagumpay kung ipagpapatuloy natin ito. Minumungkahi ko na umatake tayo pagsapit ng liwanag at sigurado rin ako na sa kulang-kulang 4 na oras na lang ang layo ng Royal City mula sa atin. Ano sa tingin mo? Nagpakita ng ngiti ang mukha ni Lord Kenny habang nagsasalita, pero malayo pa rin ito sa tunay niyang nararamdaman. Ang paghingi ng tulong kay Yvette ang pinakahulo niyang gagawin. Pero dahil ito ang ipinadala ni Skyler, wala pa rin siyang magagawa kundi lunukan ang kanyang pride at hayaan itong sumama at tumulong sa kanya. At higit sa lahat, masyado na ring naging kahanga-hanga ang kakayahang ipinakita ni Yvette sa Hazel Hen Gate na nagbigay ng kaunting takot sa dibdib ni Lord Kenny. Napasimangot naman si Yvette nang gamitin nito ang kanyang pangalan. Dito na siya naiinis na sumagot ng, "Huwag mo akong tawagin sa aking pangalan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo sa aking ama." Habang nagsasalita, nagpakita ng matinding pandidiri at hinanakit ang mukha ni Yvette. Namula naman sa sobrang kahihiyan si Lord Kenny habang nag-iinit sa galit ang kanyang dibdib. Mukhang tinake advantage ni Yvette ang pagpapadala sa kanya rito ni Skyler para bastyusan si Lord Kenny. Napakasama talaga nito. Gustong-gusto na talagang alisin ni Lord Kenny ang kanyang paggalang kay Yvette pero agad pa rin niyang pinigilan ang kanyang sarili. Dito na siya ngumiti habang sinasabi na, "Sige, babalik ako sa pagtawag sa iyo bilang Your Honor ngayong ayaw mong tawagin kita sa iyong pangalan. Pero ano ang tingin mo sa binuo kong plano?" Hindi naman nagbago ang itsura ni Yvette habang sumasagot ito ng, "Pagod na ang mga sundalo mula noong umatake tayo sa Hazel Hen Gate. Kaya hindi pa bukas ang tamang pagkakataon para umatake. Hindi pa rin natin nakikita ang itsura ngayon ng Royal City ng North Mona. Paano na lang kung mab-go tayo sa ating pag-atake ng dahil sa kakulangan ng ating kaalaman dito?" Agad namang nanigas ang mukha ni Lord Kenny sa kanyang narinig. Pero pilit pa rin siyang ngumiti habang sumasagot ng, "Huwag kang mag-alala dahil nagawa mo naman ng talunin si Ganggang sa naging laban ninyo sa Hazel Hen Gate. Wala nang mas malakas pa kaysa sa kanya sa buong kontinente ng North Mona kaya sino pa ang maaaring hamarang sa pagkubkob natin sa Royal City maliban sa kanya." Kabanata 4230. Agad namang nagpatuloy si Lord Kenny sa pagsasalita gamit ang nagiging direktang tono ng kanyang boses, "Magpapakita ka lang bukas sa sandaling mag-declare tayo ng digmaan. Sigurado ako na sapat na ang iyong presensya para takutin ang mga Royal Guard na nagbabantay sa Royal City, hinding-hindi na nila tayo magagawang labanan pa." Ang naging estratehiya ni Lord Kenny ay ang pagtapos sa misyong ito sa lalong madaling panahon. Hindi, mabilis na iniling ni Yvette ang kanyang ulo habang ginagamit ang hindi makukwestyong tono ng kanyang boses. "Umatake ka bukas kung gusto mo pero hindi ako sasama sa iyo. Iminumungkahi ko na magpahinga bukas at umatake sa makalawa." Hindi na niya binigyan pa si Lord Kenny ng pagkakataong gumanti pagkatapos niyang magsalita. Agad siyang tumayo at umalis sa tent nito. Walang duda na ayaw atakihin ni Yvette ang Royal City ng North Mona dahil agad nababagsak ang buong kontinente ng North Mona sa sandaling mapabagsak nila ang Royal City, at ayaw din ni Yvette na mangyari ang bagay na iyon. Kaya agad niyang tinutulan ang suhestyon ni Lord Kenny. Nang makabalik siya sa kanyang tent, agad na nagbuntong hininga si Yvette. Dito na nabalot ng pag-aalala ang maganda niyang mukha. Mukhang hindi sisipat ang isang araw para maiwasan ang nakatakdang pagbagsak ng Royal City sa North Mona. Sa bagay, masyado nang bumagsak ang morale ng mga tao rito mula noong matalo nila si Ganggang. Ano na ang kanyang gagawin? Kumunat ang noo ni Yvette habang tahimik na nag-iisip sa kanyang pwesto. Pagkatapos ng ilang minuto ay agad na pumasok ang isang bagay sa kanyang mood. Dito na siya nagkaroon ng paraan para matulungan ang kontinente ng North Mona. Ang dapat niya lang gawin ay magkunwari na hindi nila ito kayang talunin bago hingin kay Skyler ang scroll. Tama, ito na lang ang kanyang gagawin.
Habang nabubuo ang kanyang isipan, nagmamadaling lumabas si Yvette sa kanyang tent habang madilim pa sa paligid para magpunta sa Royal City ng North Mona. Pinlano ni Yvette na hayaan si Deborah na suportahan ang Royal City ng North Mona. Si Deborah ang tumayong sect master ng Hidden Hero Sect at ang Hidden Hero Sect ay nakilala sa tindi ng kanilang puwersa. Sigurado si Yvette na magagawa ng mga itong suportahan ang kontinente ng North Mona. Pero imposible pa rin kay Yvette na ipasa ang balita sa Hidden Hero Sect sa pamamagitan ng sinumang nagmula sa kampong iyon kaya pagkatapos niyang mag-isip-isip ay napagpasyahan niya na kumuha ng isang taga North Mona na magdadala sa kanyang mensahe. Samantala, sa loob ng kampo, agad na nagalit si Lord Kenny sa ginawang pag-alis ng arroganteng si Yvette. Mabilis na bumagsak ang mukha ni Lord Kenny nang maisip niya ang inasal sa kanya ni Yvette. Kaya agad siyang nawala ng kontrol habang hinahampas ang lamesa sa kanyang harapan gamit ang kanyang kamao. Hindi man lang siya binigyan ng kahit na kaunting dignidad ni Yvette habang tinatanggihan nito ang kanyang estratehiya. Kamahalan, dito na naglakad ang isang general papasok tent bago magsalita gamit ang nag-iingat na tono ng kanyang boses. Nagpapahinga na po ang mga sundalo, kamahalan. Aatake na po ba tayo sa Royal City bukas ng umaga? Agad namang sumagot dito ang wala ng pasensyang si Lord Kenny. Hindi natin kaya, hindi ba? Tumanggi ang hayop na si Yvette Lane na magpakita bukas kaya wala tayong magagawa kundi magpahinga. Hindi natin maipapanalo ang digmaang ito na nang wala siya, tama ba ako, General? Agad namang namula ang general sa ginawa nitong panenermon. Pero agad pa ring pumasok ang isang bagay sa kanyang isipan habang bumubulong ng, kamahalan. Mukhang nakita ko po si Yvette kanina na umalis ng kampo bago ako mamagpunta rito. Nagtungo po siya sa direksyon ng Royal City sa North Mona. Tumayo naman ng diretso si Lord Kenny habang nako-confuse na sumisimangot sa kanyang narinig. Tinanggihan ni Yvette ang pag-atake sa Royal City at ngayon naman ay nagtungo siya rito sa gitna ng dilim. Hindi kaya iba na ang gusto nitong mangyari? Hindi ito tama. Hawak ni Skyler ang kanyang buhay kaya imposibleng pagtaksilan niya ito. Hindi maintindihan ni Lord Kenny ang naging intensyon ni Yvette. Ayaw niya na ring isipin pa ito kaya agad na siyang nagbaba ng utos sa general. Bantayan ninyo ang lahat ng daan papasok sa Royal City. Agad ninyong i-report sa akin sa sandaling makita ninyo si Yvette. Tumatango namang sumagot ang general ng, masusunod po. Dito na siya nagmamadaling tumakbo palabas ng kampo. Masyado nang malalim ang gabi kaya nakaramdam na ng pagod sa kanyang sarili si Lord Kenny kaya ikinaway na niya ang kanyang kamay para paalisan ang general bago ipikit ang kanyang mga mata para magpalakas. Pagkatapos ng 2 oras, bumalik ang general sa tent. Mayroon na po akong balita. Kamahalan, ginawa ko po ang inyong utos na bantayan ang mga lagusan papasok at palabas sa Royal City. Nakita raw po nila si Yvette Lane na bumalik sa kampo kulang-kulang 1 oras mula noong umalis ito rito. Na-frustrate ng husto si Lord Kenny dahil nag-ambala ng pagpasok nito ang kanyang pagpapalakas. Pero hindi parent siya agad na nena sa general at sa halyo ay nagawa pa nitong huminahon at magtanong ng, kung ganoon, bakit ngayon ka lang nagpunta rito kung kanina pa pala siya nakabalik? Kamalahan, ngumiti naman ang general dahil hindi na nito naitago pa ang tuwa na kanyang nararamdaman. Naghahanda na po akong bumalik pero napag-isip-isip ko po na mas maigi kung mag-iiwan ako ng backup para bantayan ang mga lagusan papasok sa Royal City. At dito na po namin namataan ng isang tao na nagtangkang umalis sa Royal City na nagpakita ng kahina-hinalang mga kilos. Agad po naming inaresto ang taong ito. 2. B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster.